sama ni Jesu Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Nagandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli silang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nahanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka, mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng mga bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang iba. Sinunggaban naman ang iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamatay taong iyon at ipinasusunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging. Ngunit hindi karapat-dapat ang inaanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang tao at inyong anyayahan sa kasalanan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan, masama't mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa. Itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magagalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa unang pagbasa, lalong-lalo na sa aklat ni Propeta Isaías, sinabi dito na ang layunin ng Diyos para sa sangkatauhan ay ang tunay na kaligayahan. Dahil sa kabutihang loob ng Diyos, ibinahagi ng Diyos
ang kaniyang banal na kaligayahan sa mga tao. Kaya sabi ni Propeta Isaías, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng mga bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handa ay masasarap na pagkain at inumin. At sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan, maghahari sa lahat ng bansa, lubusan niyang papawiin ang kamatayan, papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat, aalisin niya ang kahihiyan ng kanyang bayan. Hindi ninanais ng Diyos na ang tao ay pahirapan. Hindi ninanais ng Diyos na ang tao ay masadlak sa kasalanan. Kundi ang hangad ng Diyos para sa lahat ay tunay na kaligayahan kasama niya. Kaya isang piging na puno ng masasarap na pagkain. Ang isang handaan ay nagsisimbolo ng ganap na kaligayahan. Di ba kung kayo ay may party-party, masaya? Di ba kung tayo ay may handaan, ang bawat isa ay masaya? Ganun ang ninanais ng Diyos sa ating lahat. Na pagdating ng tamang panahon, makakasama tayo ng Diyos sa kaniyang kaluwalhatian. Ganon din sa Ebanghelyo natin ngayon. Katulad sa unang pagbasa sa Ebanghelyo natin ngayon, nagpakita din ang Diyos ng totoong layunin sa sangkatauhan, ang tunay at ganap na kaligayahan. Pero anong ginawa ng mga tao? Marami sa kanila hindi tinanggap. Marami sa kanila hindi sumipot. Marami sa kanya nag-refuse sa paanyaya ng Panginoong Diyos. Mas pinili nila na sundin ang kanilang buhay. Mas pinili nila mamuhay ayon sa kanilang sariling interes. Inihambing sa atin ang Ebanghelyo ngayon na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang piging ng kasal kung saan ang lahat ay inaanyayahan. Kung paano ang isang tao ay makatatagpo ng kagalakan at kasiyahan sa isang piging ng kasal. Gayon din ang tao ay makakatagpo ng tunay na kagalakan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, kung saan ang lahat ay tinatawag ng Diyos. Makasalanan man o banal. Kung narinig natin sa Ebanghelyo, kahit ano repiyos ang ginawa ng mga tao, hindi pa rin sumuko ang Diyos sa pagtawag sa ating lahat. Napakahaba ng kaniyang pasensya. Paulit-ulit niyang pinadala ang kanyang mga alipin upang tawagin tayong lahat, upang makasama niya sa kaniyang kaharian. Pero marami pa rin sa atin ang hindi tumutugon.
Dahil sa kaniyang kabaitan, sa kaniyang habag at awa, ang Diyos ay hindi sumuko. At patuloy niya tayong tinatawag. Pero napansin ng Diyos, mayroong isang tao na hindi nakadamit ng damit pangkasalan. Hindi maiwasan na mayroon pa rin taong matitigas ang ulo. Kaya sabi ng Panginoon, gapusin mo yan at itapon doon sa kadiliman. Mga kapatid, ang kaligayahan na ito na tinatawag ng Diyos ay dapat maranasan natin dito mismo sa lupa. At ipagpapatuloy natin ito sa buhay na walang hanggan. Ang kaligayahan na nais ng Diyos, maranasan natin dito sa mundong ito. Sa pamamagitan ng ating pagsunod, sa pamamagitan ng ating pagsisikap sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. At ang taong patuloy na sumusunod kahit nahihirapan, naging tapat sa kalooban ng Diyos, ay gagantimpalaan ng Diyos ng tunay na kaligayahan sa langit. Ngunit magkakaroon din ng kaligayahan dito sa lupang ito. Ang kaligayahan sa mundong ito ay una sa lahat, ay nagmumula sa ating malinis na budhi ng mga taong sumusunod, ng mga taong mabubuti. Kaya nga ang kaligayahan sa langit, patuloy na itinuturo sa atin ng simbahan na pagkatapos ng buhay dito sa lupa, tayong lahat ay gagantimpalahan ng Diyos, lalong-lalo na ang makatarungan ay gagantimpalahan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at kaligayahan kasama niya. Kaya sabi sa aklat ng Apokalipsis, papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mata at hindi na sila magkakaroon ng kamatayan ni magkaroon ng pagdadalamhati o pagtangis man, sapagkat ang dating buhay ay lumipas na. Mga kapatid, ang pag-iral ng langit ay upang makita natin ang Diyos ng harapan. Kung dito sa lupa, nasasalamin lamang natin ang Diyos sa mga bagay na nakapaligid dito sa atin, pero pagdating ng panahon, ninanais ng Diyos na tayong lahat ay makasama niya sa kanyang kaharian at makasama natin ang Diyos ng harapan, ng mukha sa mukha. At yan yung dapat nating paghandaan. Ang paghahanda ay nagsisimula sa lupa. Ang kaligayahan na dapat nating maranasan ay sisimulan natin sa lupa sa pamamagitan ng kanyang pagsunod natin sa kanyang mga utos at ipagpapatuloy natin sa kabilang buhay na makasama ang Diyos sa kanyang kawalhatian at makita ang Diyos ng harapan. Amen.